Hello guys! Welcome back sa ating channel. Sobrang tagal nating nawala sa YouTube. At akakala ng iba huminto na tayo sa pagbablog. So, naging sobrang busy lang natin lalo na itong buwan ng Mayo. Sobrang dami nating event. Hindi lang sa Lights and Sounds, pati rin sa photo natin kasi kumuha tayo ng mga toga picture sa mga school itong nagdaang buwan, kaya naman talagang halos isang buwan wala tayong pahinga. So yun, hindi pwedeng wala tayong video ngayon dahil mag-unbox tayo ng ating bagong mga ilaw. I-unbox lang natin siya, bubuksan natin, titignan natin yung mga laman niya, pero itutuloy nating tetestingin ito sa darating naming event sa ikalawa. Okay, so samahan niyo ako, bubuksan natin itong bago nating ilaw. Tagal din tayong hindi purchase ng ilaw. At alam niyo naman dahil yung mga ilaw natin talaga namang may kamahalan. Hindi galing na tayo dun sa mga medyo mura at affordable na ilaw, pero nag-switch din tayo dun sa mga dekalidad at medyo may mas kamahalang mga ilaw. So mas mahal, mas maganda ang quality at talaga ng mga hindi tayo ipapahiya sa event. So, nag-try tayo ng ibang brand na talagang kilala na pagdating sa mga ilaw nila. So, mag-stay pa rin ako sa dati kong mga brand sa ilaw, pero hindi naman masama na mag-try tayo sa ibang mga brand. But to be honest, yung mga frontal ko is talagang Lumilights lang ang number one choice ko, lalo na pagdating sa amber white. Pero ito ay iba, hindi lang siya parled basta-basta. So mapapansin nyo meron siyang EFX, so 10 watts by 18 bulb. So para may idea na kayo, parled ang laman nito. Nag-invest tayo ng 8 piraso kagad dahil pagka nagdadalawa or 3 set kami, talaga namang nabibitin na kami sa ilaw, nagkukunti na. Kaya naman bumili na tayo since nakaipon naman tayo at may mga susunod pang darating na ilaw maliban dito. So patuloy tayo mag-invest para sa ikagaganda ng ating serbisyo at hindi naman gaganda ang ating resulta sa ganitong negosyo kung hindi rin tayo patuloy na mag-i-invest, magdadagdag ng gamit para mas marami tayong setup na makater at patuloy na mag-upgrade para mas quality yung ating service, mas maibebenta natin ang mas mataas yung presyo. Okay? So, isang mahalagang tip yon na kung gusto nyong mas tumaas ang kita nyo, above basic, kailangan yung setup nyo hindi lang basic. Okay? Ganun kasimple yon ang principle ko pagdating sa marketing. Gusto mo makapag-market ng mas mataas na client, mas mataas na benta, kailangan yung mga gamit mo at yung mga serbisyo mo paganda rin ang paganda. Okay? So kung hindi nag-i-improve ang yung service, hindi mag-i-improve ang kita. Ganun lang siya. So, pwedeng mamili ng parled ng per piece, pero ito talagang sinikap ko na makabili ako ng 8 set na kagad. Kaya naman isinama ko na itong kahon para wala na tayong problema pagdating sa safekeeping ng mga ilaw, kasi para mas tumagal ang buhay ng mga ilaw, mas magandang meron silang ganitong heavy duty na tour case talaga, masasabi. Yan, makita nyo naman meron siyang twist lock. Pero itong box na to, wala nang gulong yan. Meron lang siyang rubber foot. Okay lang yun kasi yung ibang mga kahon ko may gulong na. So, maganda ipapatong na lang siya. So, first time ko siyang bubuksan. Medyo maigpit pa. Medyo parang ayaw pang magpa-open. Pero nasilip ko na. Ayan. Mukhang meron tayong kasamang libreng t-shirt. Sana kasya natin ito. Wow.
Natutuwa naman ako. Salamat po, RMB. RMB Professional Stage Lighting. Yan. Alam niyo guys, yung amoy nung bagong gamit pagka bubuksan mo siya, nakaka-excite, parang bumabalik tayo sa pagkabata na nag-unbox tayo ng mga toys. Ganun yung feeling eh. Pag excited ka lagi sa negosyo mo na mapalago mo siya, na mag-improve siya. Yung pakiramdam, dapat ganun lagi ang pakiramdam nyo. Dapat lagi kayong excited sa ginagawa nyo sa business natin ito. Para naman yung good vibes ba? Alam nyo? Yung mga account na ginagamit ko sa mga Lumilights ko, wala itong partition. Kaya talagang medyo puro gas-gas na yung mga Lumilights ko. Pero babaguhin ko yung mga yon. Yung mga luma pang backup na lang natin. Nag-iipon tayo ng pambili ng bagong mga Lumilights din na pang frontal. Itong mga to pang likod natin ito, yung nakaharap sa mga audience para makikita nila. Kasi may effects ito, hindi lang siya basta-basta ilaw. So, bali 8 pieces ito. Kadarating lang niya kanina. In order ko siya kahapon, kinabukasan dumating na siya. Good thing dito sa amin kasi sa Subic, malapit lang kami sa Manila. 3 to 4 hours away lang kami sa Manila. Kaya madaling mamili ng gamit. Pinapadala lang via Victory Liner. Nakaka-excite kasi ang kikinis nila. Yung mga Lumilights ko talagang naluma na. Alam nyo, ilang beses ako natumbahan ng mga Lumilights, di ba? Kaya naman may mga gas-gas na talaga siya. Wow. Bago sa paningin ko dahil 18 by 10 itong mga to. 18 pieces tas 10 watts ang isa. Ang kulay niyan is RGBW. Full color siya. Okay? Pagka may mga ganyang texture, yung lens, ang effect niyan is wash. Pagka naman clear ito, malinaw, parang lente ng camera. Wala siyang mga texture na ganyan. Then isang malinaw lang. Spot ang effects ng ilaw pagka ganun siya. Okay? So yun ang palatandaan para malaman nyo kung ang isang power LED ay spot or wash. Pag sinabing spot, meron siyang beam. Narrow yung buga ng ilaw. Pag sinabing wash, mas malapad, mas kalat yung buga ng ilaw niya. Okay? Kuan lang ito quick unboxing lang para lang makita natin. So, isasalang natin ito sa darating na event natin sa isang acoustic doon sa tie-up nating venue sa Central Park Reef. Dito yan sa Barrio Barreto, Olongapo City. Okay. Meron siyang medyo weird lang kasi hiwa-hiwalay yung mga hiwa-hiwalay yung mga cable. Siguro mas maganda kung dinesign na magkakasama lahat ng kable dito sa baba. Para sa akin lang So far good naman yung mga kable. Ito lang bilog kasi siya, European, hindi siya US. So kailangan yung mga extension nyo, cord, kung ano man ang ginagamit nyo para ma-supply ng kuryente ito, kailangan bilog. Ako kasi yung mga Omni na ginagamit ko, pwedeng bilog, pwedeng lapad. So, walang problema ito. Tapos yung power out niya, ganito. So, bilog siya pareho. Okay? Hindi ito waterproof Tapos, ayan yung code niya. 10 watts by 18 EFX. RGBW EFX. So, May 21, 2024. Bagong-bago. As in, bagong dating. Pagkababa ng truck, deliver agad sa akin. Yan. RMB M-Series. Bago itong mga M-Series na ito. Magaganda itong mga bagong labas na M-Series. Marami na akong napagtunungan ng mga tropa nating nagsa-sound system. At tagal ko pinangarap din na matry bilhin ito. Kasi napakamahal ng Lumilights Ayokong hindi ko muna i-disclose yung presyo pero nasa 5,000 ang Lumilights. Ito nasa 3,000. Nasa 3 plus. Kaya kahit paano malaki matitipid. Yung matitipid mo sa presyo per piece nito kung Lumilights, makakabili ka ng box. So, pero sa lakas, talaga namang mas malakas si Lumilights talaga. Kaya lang kasi ito,
depende sa application eh. Kung yung venue mo ay maliit lang, hindi mo na kailangan ng spot. Kahit was, aabot sa stage mo kung ang frontal mo eh ganito. Pero sa akin, ang frontal ko pa rin Lumilights. Ito pang lilikod ko. Though pwede ko siyang gamitin, itatry ko rin gamitin ito sa pang frontal sa mga maliliit na venue. Okay? So, tignan natin malapitan. Nakalubog yung mukha niya. Okay? So, pag idinapa mo siya, itong pinakalabi lang niya yung nakasayad. Okay? Okay yung tenga, maganda, madaling ihigpitan, madaling luwagan kasi meron siyang groove. Okay din yung design ng pinaka niya. Casing, maganda. Manipis lang approximately 3.6 inches ito or 3.7 inches ang tansya ko. Tapos yung paa, mas makapal yung paa ni Lumilights. Pero ito makapal na rin. Kaya lang si Lumilights talagang makapal yung paa. Napaka-solid talaga. Aluminum din siya. I don't know, aluminum alloy or die-cast ang tawag dito. Pero bakal siya. Mabigat. Bigat. Okay. So, bababa ko muna yung camera. Pa-power natin ito para makita ko kung gaano siya kalakas. Ito yung outlet ko sa mga extension ko. Either size 16 or 14 yung wire. Ito yung gamit ko kasi makapal yung maganda yung bakal metal niya sa loob. Yan. At saka makapit. Hindi siya basta-basta naluwag. May kapit talaga. Pag tinusok mo yung plug dito, makapit talaga. So, pwedeng bilog, pwedeng lapad. Yun ididin mo talaga para tusok mo siya. So, gumagana na. Naririnig ko ng fan sa likod. Ibaba ko muna yung takip para maipatong ko siya. Okay, ayan yung likuran niya. Okay, tapos D. So, nasa inyo yan kung anong setting ang gagamitin nyo. Depende rin dun sa DMX controller nyo. Kung paano sila magiging compatible. Minsan may mga ibang DMX controller na mas gagana siya sa D. Yung iba naman sa A. So, kakapain natin yan pag naisa lang natin siya sa actual event. So, ito yung R, G, B, U. U yan yung kulay white niya. Okay. Strobe. Patayin ko yung ilaw para mas makita ko yung liwanag niya. Ito yung kanyang mga preset na kulay. Umpisa natin sa 1. So, 1 red, 2 green, 3 blue, white yung 4. Yung pagka-white niya, siya, cold hindi siya amber. Pero pwede ito. Pwedeng pag frontal maganda itong ganitong kulay. 5 is yellow, purple, turquoise. Yung 8 parang white ulit. So 9 bumalik sa red. Okay. So, balik ko sa Balik ko sa 9. 9. Red pero hindi nakabukas lahat.
Sunod na red. Lumipat lang siya. Yan. Naglilipat-lipat siya. Tapos magiging green ulit. Galing. Tapos blue naman. Habang pinipindot ko yung sa scroll down sa baba, ganyan nag-iiba siya. So, ganyan ang effect niya. Paikot-ikot yung kulay. Ganda. Ano rin malakas din yung white Malakas din yung white. Hindi mo matignan, masakit sa mata. Tignan natin yung auto. Okay. C90. CC, changing color 90. Tignan mo yung effects niya. Ang ganda. Maganda nga ito pang likod, yung nakaharap siya sa audience para makikita yung gantong effects. May parang rainbow din siya. Ang ganda. Maganda ito pag magkakatabi silang 8 na nakasindi lahat tapos nakasabit sa trusses. Alam mo, nakaka-excite na gamitin ito. Siyempre bago sa akin, although sa iba mga nauna na nilang nilagay ito. Sa akin kasi bago siya. Alam niyo naman na ilang taon pa lang din naman ako sa sa business, pero nakakatuwa at kahit paano nag-i-improve tayo, siyempre. Hindi pwedeng yung kung paano tayo nagsimula, 5 taon, ganun ka pa rin, walang nabago, no? Maganda kahit paano, makikita mo nung nagsimula ka, bilang ka ng 5 years, malaki na yung in-improve mo. So, ganun ang i-goal natin. Okay? Dito sa camera, hindi gaano nakikita yung kulay niya, pero sa mata, sa personal, ang ganda ng kulay. Talagang nakangiti ako habang pinapanood ko siya. So, sulit ito. Magandang investment. Ang ganda. So, susubukan natin ito dun sa aming mini pearl sa darating na event namin. So, for now, dito muna natin tatapusin itong ating unboxing netong ating mga RMB na 10x18 EFX. Salamat sa pagsama niyo sa akin. Sa mga bago pa lang sa ating channel, pag-subscribe nyo naman para umabot na tayo ng 10,000 subscriber. Sa mga nagchat-chat sa akin, maraming salamat sa inyo. Binibigyan nyo akong inspirasyon para sipagin ulit tayo mag-vlog kasi yun nga lang talaga itong may sobrang dami nating trabaho sa grad photo kaya talaga nadi-delay yung pagba-vlog natin. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Basta mayroon tayong bagong pwedeng i-vlog, i-vlog ko yan, i-share ko para may matutunan din kayo. Okay, salamat!